inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusingkay Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa.
Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, unang Martes sa buwan ng Abril, ikalima sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan in partnership with Marikina City Police Station. Siyempre, kasama ang bumubuo ng Marikina Media Radio Action Team. Headed by the COP, Police Colonel Ben Liner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste ang aking co-anchor, Police Corporal Chris Jean Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nese Rezo, Police Corporal Amir Sadaramil, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad, Police Corporal Mark Clado May Pilot. Isang oras po tayo magkakasama-sama at napakapalad po natin ngayong araw nito. Makakadaupang palad po natin, ay ika nga ay ginagalang ng lahat, pinagpipitagan ng lahat, pero nagpapaabot ng pangungumusta ang butihing chief ng Dental and Oral Surgery, si Police Colonel Dr. Helen Pilon. Sa atin pong panauhin, mamaya paabot natin sa kanya ito ng personal. So partner, magandang tanghali sa'yo. Yun, partner, magandang tanghali sa iyo, partner. At syempre, isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Gaya nga na sinabi mo, partner, isa na namang tunay na lingkod ng bayan ang ating magiging panauhin ngayong araw na ito. Alam mo, partner, meaning ko sa iyo, medyo kinakabahan ako ngayong araw na to eh. Pakiramdam ko, ganito yung kaba ko nung una tayong umere sa programa natin. Alam mo ba kung bakit, partner? Bakit? Partner, syempre, yan ay dahil sa ang ating panauhin ngayong partner, kasi yan nga ay dahil sa ang ating panauhin ngayong tanghaling ito ay isa sa mga hinahangaan nating senior officer namin sa PNP. Pagdating sa talino, sa sipag, sa galing, sa determinasyon, at syempre sa disiplina, sa paghawak ng trabaho na kanyang pinamumunuan. Kaya magkahalong kaba at excitement, partner, yung nararamdaman ko ngayon. Pero bago nga natin ipakilala at makasama ang ating panauhin, partner, syempre batiin muna natin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si Police General Leonardo B. Carlos, at sa aming ama at Regional Director ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Felipe R. Natividad, at sa ama ng Silangan Distrito, ang aming District Director, si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Kamusta po kayo dyan, mga sir? Gayon din sa pamahalaang lungsod ng Marikina na laging kaagapay ng ating mga kapulisan sa paghahatid at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Marikina. Siyempre, yan ay sa pangunguna ng aming butihing alkalde, Mayor Marcelino Marci Teodoro. At sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng sulok ng bansa na patuloy na tumutupad at gumaganap ng ating sinumpaang tungkulin alang-alang sa isang payapa at ligtas na komunidad. Kamusta kayo dyan, mga kasama? At nawa ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng ating Diyos ang palagiang sumaatin. Muli po, isang maganda at pagpalang araw sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Partner? Maaari niyo po kaming pakinggan sa DWBL 1242 kHz sa inyong talapitan. Maaari niyo rin po kaming panoorin sa FB DWBL live streaming. Gayun din po, nasa YouTube po kami. Thank you very much sa ating technical side. Well, 5 minutes after 12 o'clock.
Habang inaantabayanan po natin, I wasn't able to inform them, na ahead of time, uunahin po natin yung ating panauhin dahil napakarami na pong nag-aantay sa kanila. Pero bago yan, partner, habang inaantabayan na natin, nais kong batiin aking best friend, my good friend, Attorney Eric Valero, si Attorney Andrew Ferrer, sama-sama na natin, Attorney CJ Marbella, and then si Attorney Sherwin Visconde. At yung sinabi mong napakagandang sekretary, si Rachel Silan. Belated happy birthday kay Alona. Congratulations sa flying squad ng LTO, kay Jeg Gator, Tigers LTO. Siguro habang inaantabayan na natin kasi we will be playing their ADP, no? Wala pa din sila sa linya. Okay, siguro I would rather play the commercial first. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. Serve Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. 10 minutes after 12 o'clock. Habang inaantabayanan pa rin po natin yung ating panauhin, atin pong ipi-play ang ABP, no? I suppose sa technical natin, nakikita mo na sila. Binabati natin sa magandang tanghali si Ma'am Kat Kapili, gayon din si Carl. And syempre, congratulations sa Marikina, no? Napakarami pong programa at proyekto at mga activities na pinagkakaabalahan ng ating mga kapulisan sa Marikina, headed by its Chief Police Colonel Benliner Kapili. Ito po ang ating panauhin ngayon ay napaka very informative po yung ating programa ngayon dahil makakatalakayan po natin isa sa iginagalang pinagpipitagang napakagaling na opisyal yan po sa Camp Crame, no? Saludo tayo, napakadaming award ni Ma'am. Napakarami ring accomplishment.
So, we are still on standby. Partner? Habang inaantabayan na natin, pasok natin yung ating mga reports. Pasok natin yung ating mga reports habang inaantabayan na natin. Okay. Nandiyan na yung ating panauhin. Okay, atin pong ipi-play, no? Yung ADP. Mamaya po ating ipapakilala ang opisyal na nasa likod ng napakaraming accomplishment. Nais muna po nating ipagmalaki ang kanilang ADP. Yatid natin to sa ating mga kababayang Pilipino. We are being viewed through FB Live, DWBL live streaming ng Lingkod ng Bayan, gayon din po sa YouTube. Kung may radyo naman kayo, pwede po kayong makinig sa inyong talapitan, DWBL 1242 kHz AM band. So this time, we will be playing the ADP ng PNP Recruitment and Selection Service. Mabuhay! Ang PNP Recruitment and Selection Service ay malugod kayong inaanyayahan sa aming infoserye patungkol sa pagpasok bilang pulis. Let us now begin to discuss the modes of entry in PNP. There are only two modes of entry. First, regular entry, which is more popularly known as patrolman or patrolwoman entry. Second, lateral entry that can be further divided into three categories, namely, Philippine National Police Academy Cadetship, lateral technical entry, and lateral line entry. In this video, we will introduce and discuss qualifications for the patrolman and patrolwoman entry. Section 30A of RA 6975, as amended by Section 14 of RA 8551, requires, as minimum qualification, that the appointee must be a citizen of the Philippines. Section 30B of the same law set this requirement, which is determined by a complete background investigation or CBI conducted by Directorate for Intelligence or DI and regional counterparts. Section 30C of the same law requires that the appointee must have passed three tests. First, psychiatric and psychological examination or PPE. Second, physical tests or known as physical, medical and dental examination or PMDE. And third, drug test. These tests are exclusively administered by the PNP through the Health Service, Forensic Group and their regional counterparts. Section 30
D of the same law requires that the appointee must possess a formal baccalaureate degree from a recognized institution of learning, which means he or she must be a college graduate. Section 30E of the same law requires that the appointee must be eligible in accordance with the standards set by the National Police Commission or NAPOLCOM. Under Section 3B of MC 2021-001 of the NAPOLCOM, the following are eligible. 1. Passers of NAPOLCOM PNP entrance examination. 2. Licensed criminologist under RA 6506. 3. Bar and board passers under RA 1080. 4. Civil service eligibility granted to those who graduated as summa cum laude, magna cum laude, and cum laude under PD 907N. 5. Passers of civil service professional examination. Section 30F of the same law prohibits those who have been dishonorably discharged from military employment or dismissed for cause from any civilian position in the government from entering in PNP, and this is a permanent disqualification. Section 30G of the same law prohibits those who have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude from entering in PNP, and this is also a permanent disqualification. Section 30H of RA 6975, as amended by Section 1 of RA 11549, require that must be at least 1 meter and 57 centimeters in height for males and 1 meter and 52 centimeters for females. Those who have lower height must obtain a height waiver issued by NAPOLCOM, subject to their rules and regulation. Section 30I of RA 6975, as amended by Section 14 of RA 8551, mandates that the appointee must weigh not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding to his or her height, age, and sex. This is determined by body mass index or BMI evaluation. The PNPRSS has upgraded the evaluation by using BMI machines that electronically determine the height, weight, and automatically calculates the BMI. The PNP Recruitment and Selection Service uses a state-of-the-art and premier ultrasonic measuring system that automatically measures the height, weight, and automatically computes the body mass index. No human intervention is needed in measuring and computing. These steps assures the applicant that no one will be given any special consideration nor special treatment. Section 30J of the same law limits the age of appointees between 21 years old to 30 years old. An applicant is considered as 21 years of age on his or her 21st birth date or more than 30 years of age on his or her 31st birth date. These are the qualifications set forth by law as minimum general qualifications for patrolman and patrolwoman entry. In addition to these requirements, the NAPOLCOM issued MC 2021-001, which requires physical agility test or PAT. Under Section 4D3B of NAPOLCOM MC 2021-001, PAT shall consist of 3 events, namely, push-up, sit-up, and 3-kilometer run. For push-up, male applicants are required to perform 35 repetitions within 1 minute, while female applicants are required to perform 25 repetitions within the same time. It is required to perform the push-up properly based on the standards set forth by the HRDD and their regional counterparts. For sit-up, male applicants are required to perform 35 repetitions within 1 minute, while female applicants are required to perform 25 repetitions within the same time. It is required to perform the sit-up properly based on the standards set forth by the HRDD and their regional counterparts. For both push-up and sit-up, the PNP Recruitment and Selection Service is using Assess Pro Rep that has the following features: audible feedback through clicking sound, length and height adjustment in accordance with PNP standards, tachygrip for maximum comfort for the performers applicants, collapsible soft structure that prevents injury,
and automatic counting of repetition and time by touching of chest or back that promotes proper form. For 3 kilometers run, both male and female must finish 3 kilometers. Male applicants must finish the run within 19 minutes while female applicants must finish it within 21 minutes. The PNP RSS had upgraded their system by using an RFID timing system to correctly record the actual time of each applicant. Under Section 4, D, 3C of NAPOCM MC 2021-001, applicants must pass all the events. Absolutely, no retaking of path within the same recruitment period. Hence, failure in any of the 3 events disqualifies the applicant and he or she must wait and reapply in the next recruitment period. We have come to the end of episode 1. For those interested in lateral entry for PNPA cadetship, line and technical entry, watch out for future videos to be released officially by PNP Recruitment and Selection Service. Nakakainganyo, no? Kapag nakikita mo yung ating ika nga ay mga kapulisan, lalo na higit at nakikita mo no na sabi nga napakaganda po. Meron tayong lateral entry, meron din tayong regular entry no for being a policeman. Pero mas nakaiinganyo po ano? Talaga po namang wala tayong masabi. Kailan pa ba ako paulit-ulit nagsasalita ng girl power? Pinagpipitagan po natin, iginagalang ng lahat. Sabi nga nung ilang mga pulis na nakausap ko, nagpapasalamat sila, no? Dahil napakagaling ng ating mga opisyal, lalo-lalo na po yung nasa recruitment and selection. Of course, salansala po yan. Native of Sampaloc, Manila, blessed with 2 kids. Married kay Sir Erwin Narag Camarao. Mahihilo tayo no sa daming awards ni Ma'am. She took mandatory courses like Officer Senior Executive Course, Officer's Advanced Course, di ko nabibigay yung taon. Officer's Basic Course, Officer's Officer's Orientation Course, other specialized courses, Human Resource Management Officer Course, Trafficking in Persons for Frontline Law Enforcer, Money Laundering and Terrorist Financing Course. Also on seminars, she had seminar for a summary hearing officer. Nahuhulaan nyo na ba? Ang sunod-sunod pong mga medalya ng papuri sa kanya, medalya ng papuri, medalya ng kasanayan, medalya ng pagtulong sa nasalanta. Ma'am, pengin namang medalya. Dito na tayo sa noong 1992, siya po ay mukhang sa region, Foco. 2001-2002, duty PCO, sorry po, National Headquarters. 2003, AD Camp, National Headquarters. Yung mata ko. Thank you very much kay Police Staff Master Sergeant Bato, Senior Master Sergeant Lauron. Effort niyan lahat ito, no?
2003 AD Camp, National Headquarters. 2004, sa schooling si Mama, no? National Headquarters and Action Officer 2. 2006, chief siya, OIC ng DIDM. 2008, Budget and Fiscal Officer, OTCDS. 2010, Executive Assistant sa National Headquarters. And 2010 din, Executive Assistant siya sa PRO3. Admin Officer siya sa Office of the Chief PNP 2012. Chief OIC siya ng DPRM. Chief siya ng DPRM 2017. Chief ng RPRMD NCRPO 2018. Chief RPRMD NHQ National Headquarters 2019. And congratulations! Kailan po lamang ay natalagang direktor ng Recruitment and Selection Service ng Philippine National Police. Pinagpipitagan po namin ihatid sa inyo ang kagalang-galang na opisyal nating girl power, Police Colonel Attorney Leonora Chua Camarao. Magandang tanghali po, Attorney Camarao. Uy, si Ma'am. Partner. Yes, partner. Medyo nahihirapan yung connection ni Ma'am, ano? Baka eto, pwedeng kausapin mo yung ano? Okay, habang naantabayan na natin, partner, ano, yun yung sinasabi ko kanina. Very informative, partner, kasi sa mga panahon na ito ay kailangan natin dahil maraming gustong magpulis at marami din tayo, partner, na mga professional na, no, na gustong pumasok sa pagpupulis. Ang pagkakaintindi ko lamang bilang isang sibilyan, Tama ka dyan, ano? partner. Oo, partner, pagkakaintindi ko bilang isang sibilyan, ano, graduate ka ng 4 years course, you can enter the PNP through lateral entry. Tama ba? Medyo mahina Medyo yung... mali, partner. Mali ba? Medyo... Sige, abang inatabayan na natin. Pagka-graduate ka ng any 4 years, Yes? pagka-graduate ka ng any 4-year course, partner, ang importante, mayroon kang eligibility na hawak. It's either na NAPOLCOM, pagka hindi ka criminologist or board passer ng criminology, sapat na yan para gamitin mo na eligibility, para maging eligible ka na makapag-apply as a PNP applicant, partner. Kanina nga, nung piniplay nila ng PNP Recruitment and Selection Service yung kala AVP, parang nagpa-flashback nga sa akin, partner, yung mga panahon na nag-a-apply kami at aplikante kami. Ang bilis pala ng panahon. Dati parang kailan lang, recruit kami. Ngayon, awa ng Diyos, 20 years na kami in service. Partner? Go ahead, partner. Habang medyo mahina yung signal nila doon, ano? Go ahead. Hindi. Nakwento ko lang sa'yo. Sabi ko, nagpa-flashback lang sa akin. Yung PNP recruitment days namin. Kahit ako kanina, habang piniplay yung ABP nila, no? Medyo, siyempre, natatouch tayo, no? Kasi, minsan, nandyan na rin lang yung ating opisyal, ano? From the Recruitment and Selection Service. Minsan nalulungkot tayo kapag meron tayo mga alagad ng batas na naliligaw ng landas. Kasi hindi biro ang kanilang dinadaanan during the time of pag-a-apply pa lang, partner. Pag-a-apply pa lang during the time of training. And bakit, no?
may malaki pa ring tanong na bakit. Bakit merong iba At na saka, ika nga ay ano partner, parang winawalan ng at saka halaga. partner, ano, mm, Go ahead, partner. yung Nagbibigay kanila sila ng pinaghirapan. number. Go ahead. At saka, ang gusto ko sabihin partner, at saka napakadami nung nag-a-aspire, napakadami nung applicants. Imagine, biruin mo, minsan umaabot ng 3,000, 4,000. Tapos ang nagiging quota lang natin is 500, 400. Kaya talagang sayang dun sa mga kasama natin na nakakapasok sa serbisyo, tapos ay mawawala lamang o matatanggal lamang sa serbisyo dala ng mga isang pagkakamali. Ang busy si partner. Ano? Ibigyan kita ng pagkakataon tumalakay eh. Go ahead. Go ahead. Naano ako tumalaki pag hindi kita nakikita na ano na Kaya ka na naman gusto mo tuloy-tuloy ko yung kantsaw ko sa'yo kanina. Merong, Hindi naman. para po partner, Napaka-exciting pa naman talaga ng magiging topic natin ngayon, partner. Hindi, Kasi alam partner, natin na ang daming gustong nagnanais na yes, makapasok sa PNP. but we are trying to get in touch with them. Medyo mahina yung signal nila. Mahina yung signal. Sana, mahaba-haba pa naman yung oras, mahaba yung panahon. Inaantabayan na natin sila, no? Medyo mahina yung signal nila doon. Ayun, nagri-ring na yata, partner. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues.
Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusingkai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Kumpares Barbecue, home of native barbecue, AlphaTech, PharmaServe, at Angel's Burger. Partner, meron tayong makakatandem, no? Ang ating katandem ngayon, medyo busy. Ang director ng PNP Recruitment and Selection Service, Kamkrame. So on behalf of Attorney Camarao, with us will be Police Lieutenant Colonel Lerma Tiranya, Assistant Chief, PNP Recruitment and Selection Service ng National Capital Region. Ma'am, nasa kabilang linya din po ang aking co-anchor, no? Pabatiin natin si Police Lieutenant Colonel Tiranya. Ma'am, magandang tanghali po. Wala rin. Pakikausap muna. Okay, ilang minuto na lang yun nalalabi, partner. Kaya nga, partner sayang. Ang dami pa naman natin sanang nakagayak ng mga katanungan. Kila ma'am, no? Okay, Pwede siguro muna. Abang inaantabayan na natin, partner. Hindi, nakahanda naman. Actually, I was able to talk to Police Lieutenant Colonel Lerma Tiranya, no? Nakausap ko na si ma'am. Handang-handa din si ma'am. Medyo nagkakaproblema lang yata tayo sa connection, ano? Pero atin pong pinapaalala sa darating na linggo po. Monday, partner, mahal na araw na, no? Ngayon darating na linggo ay palaspas. So tayo po ay magtitika, magsisi sa ating mga kasalanan. Ika nga, kahit naman anong gawin natin, ano? Lagi po tayong nananalangin. Okay, tulad na sinabi ko sa iyo, partner. Partner, sa handang-handa, no? Si Police Lieutenant Colonel Lerma Tiranya. Nagpi-feedback, medyo... Hindi ba, partner, makapasok sa link sila, ma'am? Hindi. Mahina. Ang hina ng nila. Okay. Po, very clear po kayo naririnig. Oh, very clear daw si Colonel. Pati po yung sounds nyo. Pati yung video nyo, nakikita ko naman po. Oh, thank you very much. Okay po, ma'am. Ma'am, pakita ka na lang kaya sa amin. Baka malakas yung signal mo dyan. Pakita ka na lang sa amin. Malakas po yung signal namin dito. Naka-fiber kami. Oh, ayun pala Oh. Pakisend mo na yung link, partner, sa messenger, di ma'am, para mas makita natin.
I'm a total assistant problem namin kaya. Okay, habang inaantabayanan po natin, ipapasok natin si Ma'am. Wala, hindi makita si Ma'am. Ma'am, okay, anyway, habang inaantabayanan natin, ina-arrange, no, yung pagpasok ng kanyang video. Sabi nga ni Ma'am, technical, malakas ang kanilang signal doon. Andiyan na siya? Ayan, partner. Okay, so Loading, papatayin loading, ko na yung aking Saan ko makikita? Okay, muli po, tulad na ating sinabi, ilang minuto na lang, partner, ang makakadaupang palad po 20. natin ngayon, si Police Lieutenant Colonel Lerma Tiranya, ang Assistant Chief ng PNP Recruitment and Selection Service ng National Capital Region. Magandang tanghali sa inyo, Ma'am Lieutenant Colonel Tiranya. Hello, ma'am. Parang Hello, naglo-loading ma'am. pa rin, partner, yung ano niya. Sabi ni ma'am, malakas ang signal nila, ma'am. Okay, tulad ng sinasabi ko kanina, no? Tawagan mo ulit. Ito na kaya gamitin mo. Hindi. Yan ang malakas ko na cellphone. Sa susunod na linggo po ay mahal na araw na naman, Tayo po'y magtika kahit kailan, partner. Lalo na sa akin, proven partner. If you will be having a very strong faith, nothing is impossible with the Lord. Okay, so tulad ng sinabi natin, magandang tanghali sa inyo, Police Lieutenant Colonel Lerma Tiranya. Hello, madam. Yes. Magandang tanghali po. Yes, partner, nasa kabilang linya po ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste, ma'am. We would like to Yes po, ma'am. congratulate you. Magandang tanghali po. At Partner, congratulate muna natin ang Recruitment and Selection Service dahil napakaganda ng kanilang AVP, napakalinaw para sa ating mga kababayan. So on behalf of the guest, ang Director ng Recruitment and Selection Service, ngayon po ang kadaupang palad natin, partner, ang Assistant Chief ng NCR, PNP Recruitment and Selection Service. So ma'am, partner, go ahead. yes po, ma'am. Magandang tanghali po at muli po salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo. Bagamat hindi po tayo nagkakakitaan, ang mahalaga po ay tayo magkakarinigan upang maipaabot namin sa inyo yung aming mga katanungan. Ma'am, malinaw po ba kami? Malinaw, Okay po, napakalinaw. ma'am. Ma'am, kamusta po ma'am yung yung PNP Recruitment and Selection Service natin? Ano po ba yung mga pangunahing layunin at objektibo nito na sa tingin po ninyo ay malaking bagay upang maiangat yung kalidad at integridad ng ating mga kapulisan, ma'am? Sabi nga, isa sa unang-unang layunin ng PNP recruitment ay ma-eliminate natin ang palakasan, korupsyon, pagdating sa pagpasok ng ating mga aplikante or mga incoming patrolman sa Philippine National Police. We want to standardize the processes in recruitment. We want to be at par with those recruitment being done internationally. Go ahead, ma'am. Yes po. So as of now po, we are having our recruitment processing for calendar year 2022. We kinoconduct po tayo nationwide sa iba't ibang regional offices po ng PNP recruitment from Region 1 to Mindanao. And of course, dito po sa NCRPO, ongoing po tayo ng recruitment. Okay po. Ma'am, gaano po tayo, ma'am, we just had our body mass index sa ating mga aplikante. Dito po sa NCR, meron tayo dito sa NCRPO Grandstand. And at the same time, yung pang ating mga national support units, sila po ay pinaproseso dyan po sa Parang Marikina. So ating pong mga taga-national headquarters, nandun po sila para iproseso yung ating mga applicants doon. At kami naman po na nasa mga regional offices, may kanya-kanya din kami na pagpoproseso ngayon. At ito ay nakabatay sa standard na ginawa
ng ating recruitment service. So, pare-pareho po kami ng ginagawa. Iisa po ang standard, pamantayan, para po sa pagproseso ng ating mga aplikante. Go ahead, partner. Go ahead. Yun. Ma'am, gaano po tayo ka-strict at kabusisi pagdating sa mga aplikante natin upang mapili natin yung talagang karapat-dapat na makasama natin sa PNP organization? Medyo mahina po, sir. Mahina. Ma'am, gaano po tayo ka-strict, kabusisi, ma'am, sa mga Gusto niyo pa loud and clear? Kay sir, hindi. Partner, Test mahina mic, daw test. sa'yo. O, mahina ang signal parang mo. mahina ako kay ma'am. Oo. Anyway, ulitin ko, partner. Ulitin ko, ma'am, ulitin ko po. Go ahead, partner. Baka Partner. marinig niyo ni ma'am. Ma'am, gaano po tayo ka-strict at kabusisi pagdating sa mga aplikante po natin, ma'am, upang mapili po natin yung talagang karapat-dapat na mapabilang sa PNP organization natin? Tita, ulit mo na lang, tita. Ma'am, Lieutenant Colonel Tiranya, gaano daw ka-strict? Tama ba, partner? Partner at kabusisi yung ating kabusisi ang ating recruitment and selection process ay service upang mapili natin. Okay. Kung kabusisi lang din naman lang ang ating pinag-uusapan, syempre tayo ay sumusunod sa pamantayan. May set of standards tayo na nilabas. Ito ay duly approved by the National Police Commission. Ito ay pinag-isipang mabuti ng technical working group na binuo ng Philippine National Police at ng ating mga sektor na iba-iba, sektor ng education, ng ating madaming nagbuo nito. So, standardized ang ating processing. So, kung sa mabusising pag-recruitment ay talagang ito ay pinag-aralan nating mabuti. At ito ay para siguraduhin na yung ating mga makukuha na aplikante papasok sa Philippine National Police ay pasado, kwalipikado, dumaan sa masusing pag-select or selection. Partner? Ayan. Okay. Partner, kasi hindi ko alam kung maririnig pa rin ulit ako ni ma'am eh. Ma'am, ikaw lang narinig Hanggang ngayon. Ako lang daw. Arnold, ako lang daw ang naririnig ni Lieutenant Colonel Tiranya. Anyway, partner, sikapin mo marinig ka, no? Sayang yung panahon eh. I would rather take this opportunity na kadaupang palad natin si Ma'am, no? Ma'am, sa tagal ko po na humahawak ng programa ng Philippine National Police, napakarami din po tayong na-encounter, no? Na dalawang tanong yung aking bibigay kay Ma'am dahil naghahabol din ako, partner. Sayang talaga yung nasayang nating mga minuto, no? Hindi po lingid sa ating natin ulitin to, partner. na meron pong mga tayong na-encounter, no, na problema pagdating po sa mga recruitment na isinasagawa po ng mga probinsya, no, na kung saan ay sa sipag at ikangatyaga ng ating mga opisyal ay natitigil naman at nahuhuli itong mga tiwali na kung saan po ay pinagkakaperahan pa yung pagpasok ng isang magpupulis. So kasama po sa inyong mga programa, paano po ito ngayon nahahadlangan, Lieutenant Colonel Tiranya? Okay, sa ating mga proseso, ma'am, for information, closely monitored po tayo. May kasama po tayong IMEG sa ating proseso. Wow. Nakaharap ang ating National Police Commission. Ay, May mga taong nagmamatyag sa ating lahat ng stages ng recruitment, from BMI hanggang sa matapos po ito makapag-take out, bantay sarado po tayo. Ma'am, kasi there were Yes po. instances, ma'am, minsan yung na-encounter ko pa, nagbenta ng kalabaw, nagbenta ng baka, nagbenta ng ganito. Kaya nagugulat po ako dahil tayo dito sa Maynila ay wala pong ginagastos kung hindi yung requirements lang nila at walang kinakailangan lagyan. So sa pamamagitan nyo po, nais nating ipagmalaki, Lieutenant Colonel Tiranya, na ang mga ganito nga na-encounter na problema noong mga unang panahon ay hindi na muli pang sumisilang.
Yes, ma'am, dapat hindi na talaga ito konsintihin. Lagi ko nga pinapaalalahanan ang ating mga aplikante, wag na wag kayong magpapa-scam. Napakalaki ng kota ng NCRP o particularly nationwide. Napakadami nating kota. Libo-libo ang bakante natin sa PNP. Ang kailangan nyo lang gawin, ipasa ang bawat proseso, ang bawat stages. Hindi nyo na kailangan magbayad. Hindi nyo kailangan ng padrino. Kasi as long as kwalipikado, maipasa nyo yung ating mga processing, magte-take out kayo, hindi nyo kailangang magbayad. So, yung pong advokasya namin ni Ma'am Camarao, ni Director, na itigil na ang corruption, itigil po ang mga pagkuha ng padrino. Kasi po ma'am, at the end of the day, ang gusto kasi natin mangyari, yung ating mga patrolman na papasok sa serbisyo, maganda ang simula. Tama. Hindi sila pinagsimantalahan. Yes, para oo. maisip nila, maisapuso nila na nakapasok ako sa PNP on my own. Meron akong dignidad. Hindi ako nagbayad. At ako ay kwalipikado para maging pulis at magsilbi sa bayan. So, yan yung gusto naming itanim sa isip nila. Kaya hanggang ginagawa talaga namin yung mahigpit na proseso, lagi kami nagpapaalala sa ating mga aplikante na wag na silang magpapaskam, wag nilang konsintihin ang katarantaduhan, kumbaga, Yes, wag nilang e-entertainin kung may mag-aalok sa kanila ng mga offer o mag-o-offer sa kanila na, uy, babagsak ka, magbayad ka ng ganito para makapasok ka. So, well-informed ang ating mga aplikante ngayon. Sabi ko nga, pinaghirapan ng mga magulang nyo ang pinagpaaral sa inyo. Nag-save ng pera, nagbenta ng kalabaw sa probinsya para lamang makapag-apply at makapag-board exam at eventually makapag-apply, no? Tapos ibibigay nyo lamang sa mga scammer na yan. Tapos hindi rin naman kayo makakapasok dahil hindi kayo qualified. Tsaka hindi yun, ma'am. Yung sense, ma'am, actually, why I'm very disappointed, no? Dahil siguro wag na tayong magbukuhan ng edad, ano? Bakit ang dami kong na-encounter na ganyan? Yung sense, ma'am, na yung isang aplikante is inspired, no? To enter the organization actually. Tapos mai-encounter niya yung mga ganyang insidente. Di po ba, ma'am, aside from depression, meron ako na-encounter partner nagkaroon pa ng sakit, depression bata. Aside from the depression na na-encounter nila, samantalang ang gusto nila ay maging isang alagad ng batas. Ang nakakalungkot ay ika nga nakasalamuhan ng ganon. And with the system ngayon, partner, no? We are very proud na yes. Ako naririnig. Alam mo, partner, para patotohan. Partner Tiranya, hindi ka naririnig. Hindi, gusto ko lang, partner, patotohanan yung mga sinasabi ni ma'am dahil talagang kami, kahit kami, nakikita namin na ibang-iba na yung hindi ka daw malinaw. Ibang-iba na. Ibang-iba na, partner, yung recruitment processing ngayon talaga. Ang laki ng pinagbago. At saka gaya nga, nagtataka ako. Hindi ka naririnig, partner, ma'am. Pinupuri ni Lieutenant Criste dahil during the time yung processing ngayon. Tingnan mo, nagbabounce back yung sinasabi. Ibang-iba na ngayon, partner. Ibang-iba. At saka kasi gawa nung ngayon, partner, online na application. Saka partner, tapos may mga QR code na yung mga aplikante natin, hindi na pangalan nila. Partner. Oo, yung presensya ng lahat ng mga otoridad na nagbabantay. Hindi ako ay alam mo, buhay partner, sa dami ng na-encounter talaga from the province actually, parang very minimal dito. Walang nangangahas dito. From the provinces I can still remember, no? Ma'am, may isang tanong lang yung ating kababayan dito. Hindi kapag daw po ba bumagsak sa neuro, no? How many months does it take para makakuha siya ulit ng neuro? Ma'am, it will take 6 months po 6 para months. ulit siya. Makapag-take ng neuro ulit. Eksakto, ma'am? Yes, Eksaktong 6 6 months? On the 6th month or on the 7th month siya pwede mag-take? Ma'am, ang requirement is 6 months po. Sakto. So pagpasok ng ika-6 month niya, hindi pa? Opo. 6 months then sa following day, pwede na po. Kasi may counting po kasi siya. Parang ano yan, partner? Parang yung pagre-regular ka, di ba? 1 day after the 6 months. Anyway. Ano yan, partner? Usually naman yung susunod na application, pwede na siya nun kasi.
Oh, sige, may tatanong ka. Ang linaw ko daw, sabi ni Ma'am eh. Partner, you do the honor na lang. Ikaw na muna. Welcome naman po kayo na lagi akong kontakin. Anyway, ganito partner, ano? Siguro wag na natin sayangin yung pagkakataon since sayang ang haba ng inilaan natin, ano? Siguro ma'am, baka meron kang nais na malawakan pang iparating sa ating mga kababayan, most especially doon po sa naghahagad na pumasok sa organisasyon ng Philippine National Police. Please take your time and go ahead, ma'am. Sa iyo na yung pagkakataon kahit 5 minuto na lang, partner. Go ahead, ma'am. Okay, sa 5 minuto na ito, I will take this opportunity. Sabi nga, mas napakalaki po ng quota na vacancy ng Philippine National Police. That's why iniimbitahan po natin ang ating mga kabataan, especially the graduates of 4-year course, na mag-take ng eligibility para po makapasok kayo sa Philippine National Police. Ito po ay opportunity para makapagsilbi sa bayan at the same time, self-fulfillment po. Napakasaya na maging miyembro po ng ating gobyerno, makapagsilbi sa ating bayan. And of course, alam naman po ng lahat na naging maayos na ang kumbaga, sweldo ng ating mga nasa gobyerno, particularly po sa PNP. So, hindi lamang dahil sa sweldo, pero magandang opportunity po ito to serve and be part of the police force. So, sa ating mga kabataan, sa mga parents po, please join us in the Philippine National Police. Meron po tayong mga recruitment selection unit, recruitment offices nationwide. Please do approach. And you can also check our Facebook account, our YouTube account. Present po kami sa social media. Please do browse our pages for more information. Open po kami lagi. Ang CORES or yung Comprehensive Online Recruitment Encrypting System. Yan po pumapasok ang inyong mga application. Open po yan para sa lahat ng mga qualified, lalo na po sa ating mga bagong graduate at may mga kakapasa lamang sa board exam, sa eligibility na binibigay ng NAPOLCOM, ng civil service. So hanggang 30 years old po, pwede pong mag-apply, and at least 21 years old po ang pinakabata. So welcome po kayo sa Philippine National Police. Please be one of us po. So once again, partner, segundo na lamang, nais nating pasalamatan ang sabi nga, apakaswerte ko, ako lang ang naririnig ni ma'am, ano? Pero mukhang batang-bata pa rin si ma'am bilang Assistant Chief ng PNP Recruitment and Selection Service ng National Capital Region. Once again, ma'am, nais po naming taus-pusong magpasalamat sa inyong tanggapan at sana po sa darating pang mga panahon ay muli namin kayong makadaupang palad. Yes, ma'am, nagpapasalamat din po ako. Ma'am, well, lagi po kaming open for your invitation. Hopefully, makapag-ano na tayo ng magandang talakayan sa next. Opo, okay, ano ko na lang po, i-check ko. Bakit kaya gano'n? Yes, ma'am. Anyway, ma'am, siguro I'll try to get in touch with you so that I could give you also the clip of this program para matignan nyo kung yung ganda ng ating naging talakayan, pagpapaabot ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. With that, ma'am, maraming salamat po. Magandang hapon po. Thank you din po. God bless. God bless, ma'am. Okay, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Pati yung partner ko hindi na nakapagpaalam. Paalam, partner. Sige. Okay na. Okay, bye-bye. Okay, partner. Okay na ako. Sige. Okay. So once again, maraming salamat po. Muli po, magkarinigan tayo sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Abangan tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, ang programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan.
ni Flory Gavitan, maglilingkod sa sambayanan katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong kalapitan. The preceding program expressed